Ano ang tunay na sinasabi ng Ebanghelyo tungkol sa tatlong hari na nag-alay kay Jesus? Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo Kapitulo 2, ang mga dumalaw kay Jesus ay tinukoy bilang mga pantas mula sa silangan. Mula Mateo Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang Mateo Kapitulo 2 versikulo 12, kapansin-pansin na walang binanggit na tiyak na bilang ng mga pantas. Hindi kailanman sinabi na sila ay tatlo. Ang paniniwalang sila ay tatlo ay karaniwang iniuugnay sa tatlong handog na binanggit sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 11. Gayunman, malinaw na ang tatlo ay tumutukoy sa mga handog, ginto, kamanyang, at mira, at hindi sa dami ng mga pantas. Ang pag-aakalang tatlo rin ng mga dumalaw ay isang palagay na lumitaw sa kalaunan, hindi isang pahayag na tuwirang binanggit sa Ebanghelyo. Mahalaga ring linawin ang usapin kung sila ba ay mga hari. Wala ni isang talata sa Mateo Kapitulo 2 na nagsasabing ang mga pantas ay mga hari. Ang katawagang ginamit ay tumutukoy sa mga taong may karunungan at kaalaman, karaniwang kaugnay ng pag-aaral ng astronomiya at karunungang umiiral sa kanilang panahon. Walang binanggit tungkol sa trono, kaharian, o kapangyarihang pampulitika. Ang pagtawag sa kanila bilang mga hari ay bunga ng tradisyong panrelihiyon na nabuo sa mga sumunod na siglo, at hindi bahagi ng malinaw na salaysay ng kapanganakan ni Jesus. Isa pang mahalagang detalye ay ang lugar ng kanilang pagdalaw. Ayon sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 11, malinaw ang sinabi, at pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ni Maria na kanyang ina. Ipinapakita nito na ang pagdating ng mga pantas ay naganap sa isang bahay, hindi sa sabsaban. Dahil dito, malinaw ring hindi sila kasabay ng mga pastol na dumalaw sa gabi ng kapanganakan, na binanggit sa ibang salaysay. Ang ganitong paglalarawan ay nagpapahiwatig na lumipas na ang panahon mula sa kapanganakan ni Jesus hanggang sa pagdating ng mga pantas. Tungkol naman sa mga pangalang Melcher, Gaspar, at Baltazar, mahalagang idiin na ang mga ito ay hindi binanggit sa Mateo Kapitulo 2. Ang mga pangalang ito ay lumitaw lamang sa mga sulatin at kaugaliang panrelihiyon makalipas ang ilang siglo. Tapat na dapat kilalanin na ang pagbibigay ng pangalan ay nagbigay hugis at detalye sa kwento para sa layuning pampaniniwala at pagtuturo. Gayunman, ang mga pangalang ito ay hindi maaaring ituring na bahagi ng malinaw na aral ng Biblia, sapagkat wala silang tuwirang batayan sa salaysay ng Ebanghelyo. Sa paniniwala ng Katolisismo, ang mga detalyeng ito ay tinanggap bilang bahagi ng tradisyong simbahan. Mahalaga ring kilalanin na ang tradisyon ay may ginampanang papel sa pagpapanatili ng pananampalataya at pagkakakilanlan ng pamayanang Kristiyano. Subalit nagiging suliranin kapag ang mga detalyeng hindi malinaw na binanggit ay tinuturing na kapantay ng sinasabi ng Ebanghelyo. Sa ganitong kalagayan, kinakailangan ng maingat ngunit matatag na paglilinaw upang mapanatili ang hangganan sa pagitan ng aral at ng kaugaliang panrelihiyon. Mula sa pananaw ng Islam, ang ganitong usapin ay malinaw na paalala laban sa pagdaragdag ng mga detalye na hindi ipinahayag ng Diyos. Sa Quran, may babala laban sa pag-aangkin na ang idinagdag ng tao ay mula sa Diyos, at muli sa Quran, binibigyang diin ang panganib ng pagbaluktot ng pahayag upang umayon sa tradisyon. Sa ganitong diwa, hinihikayat ng Islam ang pagbabalik sa malinaw na ipinahayag at ang pag-iwas sa mga dagdag na salaysay na maaaring magdulot ng kalituhan sa pananampalataya. Sa kabuuan, ang mga katotohanan tungkol sa tinatawag na tatlong hari ay nagiging malinaw kapag sinuri ng maingat ang salaysay ni Mateo. Walang binanggit na bilang, ang tatlo ay mga handog at hindi ang mga pantas, hindi sila tinatawag na hari, hindi sila dumalaw sa sabsaban, at hindi sila kasabay ng mga pastol. Ang mga pangalan at katayuang iniuugnay sa kanila ay bunga ng tradisyon, at hindi malinaw na aral ng Biblia. Sa pagninilay sa paksang ito, hinihikayat ang manunood at tagapakinig na pakinggan at pag-isipan ang presentasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na paghahanap ng katotohanan, kung saan ang pamantayan ay ang malinaw na ipinahayag ng kasulatan, at hindi ang nakasanayang salaysay ng tao.